Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon, araw na ito, magpakitag sample prueba sa inyo sa aking mga gig breed na manok, pinapalahi na gawin kong mga panglaban sa mga sabungan kakpit. Ito siya, anak ng Boston Sweater. Iyon naman, isa, kapatid sa ina yan. Sweater ang ina din nila, isa lang ina ito. Grace naman ang ama niya, yung Talisay. Bago ko ipagpatuloy ang usapin natin tungkol sa pag-alaga ko ng manok, magpapasalamat muna ko sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga aking mga subscribers, sa aking followers, sa aking viewers. Thank you sa inyong lahat, lalong-lalo na sa bago nga nag-subscribe sa akin. Sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow din ang aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, paki-share, parang makalat, para nga mapanoodin sa kapwa natin na iba na mahilig mag-alaga sa mga manok. Ito kasabong, ito siya, anak ito ng Boston Sweater, tinayang pagmumukha. Iyon namang isa, itong kapatid, sa Greece yan. Ito siya, Talisay ang ama nito. Yun. Pero ang mukha nila magkahawid lang kasi isa lang ang ina nila. Yan ipapaliwanag ko sa inyong mga baguhan pa lang. Nga kapag ang isang tao nagpapalay, totoong nagbi-breed ng manok, hindi magkalayo talaga ang mukha yan, totoo. Kahit manukin nyo, Talisay na alimbuyugin, basta yan ang i-crosses nyo. Ang ina nila, magkadugo lang, di magkalayo ang mukha talaga yan. Pero kung ang mga manok bili-bili, ang isa ka taong magsasabong na binibili ang mga manok, magkaiba-iba ang mukha yan, magkaiba-iba ang pa, may green legs na yan, may blue legs, may puting pa, may dilaw pa. Pero ang sa akin, patunayan ko sa inyo, lahat ito na sarili kong palahi, pati sa palong, maliliit ang mga lambi nito, na mga linyadang ginagamit ko, at saka parehas dilaw ang paa. Wala kayong makikita dito sa akin yung mga tao na yung sa aking mga naging buyers na bumibili ng manok sa akin, lahat na nakuha nila puros dilaw pa. Yan totoo, kasi sarili kong palahi. Yan sinasabi ko sa inyo, kapag sarili mong palahi, kung anong gusto mo, green leg, mag-green leg siya ba, pero nagdepende yan sa isa katao nga nagmamano, kasi yung iba parang tinawag nilang koleksyon, may green leg sila, may batik-batik, yung tawag nito nasak, may sinibalang, may puti, may bulit. Pero ang mga minamano ko mismo, sa totoo lang kasabong, dilaw lang pa, kahit bulik. Yung bulik ko, mayroon kong mga bulik, Grace Talisay, pero dilaw o pa talaga yan, walang green legs, walang blue legs. Ayan ang ipakita ko inyo prueba sample nga sa aking pagbibreed og manok, ni parihas ko ang mga paa ng manok ko. Yan totoo, kasi yan din ang favorite ko nga ginawa ko mga panglaban na mga dilaw paa, nga lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan totoo. Ito ituturo ko sa inyo, ito yung medium size lang ito siya, pero dikit ang sipit-sipitan. Yan ang tandaan nyo talaga sa isa ka manok na palahi, kasi karamihan sa nag-breed, nagpalahi talaga, ang ginagamit dikit ang sipit-sipitan, hindi na gumagamit ng buka ang sipit-sipitan na tagdalawang daliri, malayo na yon. Dikit talaga, wala pang isang daliri, dikit na dikit ang ginagamit kung maaaring gawing trugkak o kaya inahin. Kasi pag inahin, bubuka yan, kung maging inahin, mangingitlog na yan. Pero kung dumalaga pa lang, dikit talaga yan. At saka kahit medium size, sakto size, yan ang pag-breed ko ng manok. Hindi ako nag-breed ng pandak na pandak at saka maliit na maliit masyado. Ang pinakamaliit ko, ang timbang 1.8, 1.9, pataas 2.5, mayroon ako. Yan yon. Sana may matutunan kayong mga baguhan pa lang sa akin na ang pagmamanok talaga, ituturo ko sa inyo. Bago lahat, pasensya muna kayo, kasi sabi ko sa inyo, dito sa amin, hindi to bundok, siyudad ito.
Yan, ang tapat namin, may contraction, maingay, nagbagsakan ang mga bakal, may delivery sila. Pagpasensya nyo na, dahil wala akong mapagtaguan dito, dahil nandito ako sa Ciudad, sa QC. Metro Manila ito, dito, probinsya, na may tahimik na lugar. Ang pagmanok, ipagpatuloy ko na ha. Importante talaga sa atin, ang pag-alaga. Ulit-ulitin ko to sa inyo. Kahit ano naman ka maganda ang linyada, ka-quality, winning line ang manok, basta kulang sa konsumo parang tao, mapasma yan. Kulang sa pagkain, vitamins, ang number 1 dyan. Ang pag-alaga natin ng manok na gagawin natin panglaban mismo. Kasi anuhin man rin, kung marunong ang isang kataong magmamanok, marunong magkondisyon, marunong maghanda, kung wala naman din na sapat na pambili ng pagkain, isa rin yan. Kasi karamihan sa mga kaibigan kong magsasabong dati, ganon din ang problema. Marunong nga sila kasi nakapagtrabaho sila sa mga laking farm, mga pandirbi pa nga manok. Ang problema, yung pambili. Nandyan ang pag-alaga. Madali lang ang pag-alaga ng manok kung kumpleto. Kumpleto sa vitamins, kumpleto sa pagkain. Nandyan ang mga protina, mga pagkain, mga platino, mga ano pang mga klaseng pagkain para sa panghanda natin na ilalaban. Kaya di basta-basta ang pagmamanok nga sasabihin lang na basta quality, laban na laban ka lang din, lamang ka rin yan sa talo. Kaibigang magsasabong, kapag yan ang gagawin mo palagi, kailangan quality ang manok mo, quality ang pagkain, quality ang mga gamot mong ginagamit, kasi iyan ang pagdagdag pangpatibay sa tinawag o dugong quality na manok. Kasi ang dugong quality nga manok, kapag sakto sa gamot yan, sakto sa vitamin, sakto sa pagkain, sakto sa training, sa alaga, lalong titibay yan pagdating sa basahan. Yan ang totoo talaga yan. Hindi ko pwede na kayo lang mga baguhan pa lang, kaya nasubukan ko na perfect quality, itali-tali lang yan, tapos tanggalin lang pagdating ng linggo, ilalaban agad. Paano naman ang makalaban yung manok, yung nagmamanok na lalo na kung nag-diverge? Mananalo man kayo pero paminsan-minsan lang. Paano yan ang laki ng talon nyo? Sa 10 laban nyo, makapanalo ka lang isa, dalawa. Pero kung ang manok mo, marunong kang magkondisyon, marunong kang maghanda bago mo ilalaban, sa 10 yung laban, baka 50-50 din kayo niyan kung buinas man siya, kung swertihin man siya. Kasi palalaymay na lang, sa totoo kasabong, itong ibigay kong tips sa inyong mga baguhan lang, na nagmamanok mo papasok sa industry sa pagsasabong, kasi pinagdaanan ko ito. Kapag ang manok sakto sa alaga, sakto sa edad, magkapareha ang edad na paglabanin yan, palalimay na lang yan sa swerte. Kung sinong pinakamalalim na siniswerte, ng araw na yun, siya ang mananalo talaga pagdating sa kukaryo-tukaan sa manok. Yan totoo kasabong. Sa swerte yan, magkatalo. Kung sino ang pinakamalalim na siniswerteng araw na yun, yan talaga ang magwagi, mag-champion ng araw na yun. Yan totoo. Pero kung ang manok mong gagamitin, kahit ano ka-quality man yan, ano ka-imported, kapag mahina ang conditioning yan, mahina ang kinakain, pinapakain mo lang ng mga ano yan, pang babae nga, pang patuka, pang inahin, tapos isagupa mo sa mga manok na nagmamanok ng mga quality na sakto sa alaga, bihira ka lang manalo yan, manalo ka lang yan, tsamba. Yan totoo kasabog. Sinasabi ko na sa inyo yan palagi, para kay mga baguhan pa lang, para nga makapanood din yung kumukuha sa akin ng manok. Hindi kay magaling malo ang manok natin, mabilis pumalo, malakas, ikapanalo na natin yan. Alalayan natin talaga sa conditioning, sa pag-alaga, sa gamot, bago natin ilaban, tapos nasa inyo na yan na pagdala sa sikreto, sa kalaban ninyo na kulay, kung half pipe man lang yan. Kasi
nagkadepende yan sa pagulot sa manok kung hakpay. Halimbawa, tukaks-tukaks. Kapag tukaks ulutan, tuhit-tuhit yan yun. Nasa inyo sa pagpili niyan. Kung gustuhin nyo. Pero kung magmadali kayo, sa sobrang magmadali, lamang tayo sa talo kaysa panalo niyan. Nasubukan ko na yan na masyadong magmadali, masyadong mag-akura sa laban. Tapos ang manok, kahit ayaw magpalaban, pinipilit talaga ilaban dahil may pamusta. Nasubukan ko rin, talo kasabong yan. Nagdepende, pagmasdan din yung ang kilo sa manok niyo, sa galaw niya. Kasi may araw na ang manok na matamlay, mahina. Kung ipipilit mo yan, dadalig sa bungan ilalaban, mag-uwi ka talagang talunan yan, karamihan. Bihira lang manalo nga manok na tamlay ng araw na yun. Nasubukan ko na yan. Anong kagaling ng manok? Mawala sa diskarte pag may labanan na may tarik na siya. Kailangan ang manok nyo, pagmasdan nyo, ang galawan niya. Kasi mahalata mo ang isa ka manok, hindi magbabago. Halimbawa, ilalaban mo ngayon ang araw na yan, pagmasdan mo muna ang kilos niya. Kung di ba nagbabago sa kahapon o ngayon. Yan ang pinaka-importanting sikreto sa taong maglalaban ng manok. Kasi nasubukan ko na, kung laban na laban ka lang, wala kang mapapala niyan, lamang ka talaga sa talo. Bira ka lang manalo. Yan, totoo ka sa buhay. Hanggang dito lang ako. Muna, bukas naman tayo uli. Sana may mapulot o matutunan kayo sa umaga na ito ngayon sa aking i-upload mga videos dito sa aking YouTube, Kalyaw Pasabog TV. Thank you talaga sa inyong lahat na nagsubaybay, nagsupport sa aking channel. Ang masasabi ko lang sa inyo, tayong totoong magmamano, hindi tayo magpahuli pagdating sa usapan tungkol sa linyada sa manok. Para makamit natin ang tinatawag, lamang sa panalo tayo kaysa talo. Yan lang. Thank you.